Dumating na ang pinakahihintay nating araw. Ito ang pagbabalik sa wakas ng Hunter x Hunter sa manga at ang paglabas ng Chapter 401. Halos 2 taon tayong naghintay sa araw na ito, pero masasabi ko na sobrang sulit ang pag-aabang nyo sa kwento dahil napakatindi ng mga revelasyong meron ng bagong kabanata. Ihanda nyo ang inyong mga sarili dahil uumpisahan ko na ang full chapter review ng Chapter 401 ng Hunter x Hunter. Nagumpisa ang kabanata sa ika-10 araw ng paglalakbay ng Black Whale patungo sa Dark Continent. Dumiretso ang kwento sa Room 1014, ang silid kung nasaan si Prinsesa Wobble at ang ating bida na si Kurapika. Tinawag ng mga gwardya ng ika-14 na prinsesa ang tauhan ng ika-5 na si Longhee upang pumasok sa loob ng silid at umpisahan na nila ang proseso ng pagising sa nen nito. Pinapanood sila ng sundalong si Fury Cub na nasasabik na makita kung ano ang mangyayari kay Longhee kapag nalaman ni Kurapika na nagkukunwari lamang itong hindi nen user. Napag-usapan natin noon na si Fury Cub ay isang magaling na nen user na mayroong sapat na karanasan sa pagkilatis ng mga nen user at hindi. Nagawa niyang malaman agad sa isang tingin kung sino sa mga kasama niya ang nen user. Isa sa mga nabisto niya ay si Longhee. Humarap ang gwardya ni Tobepa kanila Kurapika at Bill. Sinabi nito na hindi niya kailangan ng water divination test dahil nakakagamit na siya ng nen. Pero sinigurado niya na hindi siya ang gumagamit ng mga ahas at papatunayan niya ito sa pamamagitan ng sunod niyang gagawin. Ito ang pagpapakita ng kanyang nen ability. Pinakawala ni Longhee ang kanyang aura at lumikha siya ng isang figura ng nen na may anyo ng isang ballpen at papel. Matatandaan na merong abilidad na pumaslang sa halos lahat ng mga gwardya ni Wobble. Ito ang silent majority at gumagamit ito ng mga nilalang na mukhang ahas. Ibig sabihin, sa pagpapakita ni Longhee ng kanyang abilidad, pinapatunayan niya na hindi siya ang nagmamay-ari ng mga ahas. Ipinaliwanag ni Longhee ang kanyang abilidad na may pangalang Moonlight Act. Meron itong kakayahang magkaloob at maglimita ng kapangyarihan ng kahit na sinong pipirma sa kontrata. Isa itong mabigat na kasunduan, pero nasa desisyon ng mga target ni Longhee kung pipirma sila o hindi. Kaya, hiniling ng gwardya na makinig si Kurapika sa kanyang paliwanag. Tinanong ni Kurapika kung ano ang mga detalye. Diretsahang sinabi ni Longhee na gusto niyang makipag-alyansa si Kurapika kay Prince Tobepa. Matagal nang gusto ng ika-5 prinsesa na makipagkasundo kay Kurapika, pero pinili ng Hunter na unahin ang pakikipagkampihan sa ika-3 prinsipe na si Zhang-Lei. Pinaliwanag ni Longhee na hindi alam ni Tobepa na isa siyang nen user, kaya ang kontratang kanyang hawak ay isa lamang insurance para maisagawa niya ang kanyang layunin sa barko. Dito pa lamang sa sinabi ni Longhee, makukumpirma na natin na nakakatakot siyang nen user, sapagkat meron siyang sariling layunin bukod sa layunin ng prinsesang kanyang pinoprotektahan. Kaya, hindi ako nagtataka na inilabas ni Kurapika ang isa sa kanyang mga kadena. Ito ang dowsing chain at ang kanyang baril. Sinabi niya na wala siyang panahon sa mga paglilihim at kasinungalingan, kaya kapag nalaman niyang nililinlang sila ni Longhee, papuputukan niya ito ng baril. Sumagot ang gwardya sa pagkasabi na walang silbi ang maliit na baril na hawak ni Kurapika laban sa isang nen user at makakasigurado ang Hunter na magsasabi si Longhee ng buong katotohanan sapagkat isa ito sa kondisyon para makalikha ng kontrata gamit ng Moonlight Act. Hanggat hindi nagbabago o gumagalaw ang dowsing chain, makakasigurado si Kurapika na purong katotohanan ng mga sinasabi ni Longhee. At syempre, hindi alam ni Longhee na merong Emperor Time si Kurapika, isang kakayahang magbibigay sa Hunter ng sapat ng lakas ng nen ng mga emitters para makapaglabas ng mga kadena at balang kayang magpasabog sa ulo ni Longhee. Pinaliwanag ng gwardya ng ika-5 prinsesa na ang kanyang tunay na layunin ay makapagbigay kay Kurapika ng mas malakas na kapangyarihan, kaya dapat makinig ng mabuti si Kurapika bago pumirma ng kontrata. Tinanong ng Hunter kung ano ang tunay na layunin ni Longhee. Tumahimik bigla ang gwardya, kaya inusisa ni Kurapika kung ano ang problema. Sinabi ni Longhee na hindi niya lamang alam kung saan magsisimula, pero sa tingin niya ay mas magiging malinaw kung uumpisahan niya ito sa pagkasabi na siya ay ang babaeng anak ni Beyond Netero. At hindi lamang siya nag-iisa, sapagkat marami silang anak ni Beyond Netero. Napatulala sila Kurapika, Bill at Reyna Owito. Nagulat noon ang mga miyembro ng 12 Zodiacs matapos nilang malaman na may anak pala si Chairman Isaac Netero. Kaya bubula siguro ang mga bibig nila kapag nalaman naman nilang meron pa itong mga apo na kasama nila sa barko. Ipinaliwanag ni Longhee na sa loob ng 30 taon, lumikha si Beyond ng mga pekeng pagpapakasal sa mga sundalo ng Kaki na may mataas na ranggo. Ang mga anak niya mula sa mga relasyong ito ay pinapalaki lamang ng kanyang mga babaeng asawa. At sa tingin ni Longhee, nagpapakasal at bumubuo ng anak si Beyond sa tuwing merong bagong prinsipe ng Kaki na ipinapanganak.
sapagkat ang orihinal na plano ni Beyond ay gawing royal guards ng mga prinsipe ang kanyang mga anak. Ibig sabihin, gumagawa si Beyond ng anak kapag may mga bagong prinsipe dahil mas malaki ang tsansa na magiging malapit ng kanyang mga anak sa mga prinsipe kapag kaedad o kabatch nila ito. Ang pinakahalimbawa dyan ay si Chirnik na naging kaibigan sila Borksen, Ottosin at Momoli, ang tatlong sundalo na naging kabatch ni Chirnik sa Military Academy ng Kakin. Ibinulgar ni Longhee na simula pa lamang pagkasilang, gising na ang kanilang kakayahan sa paggamit ng Nen. Ito ang rason kaya nakakapasa agad ang mga anak na Beyond sa mga test na ibinibigay ng mga militar. Sa kanyang paglaki, napagtanto ni Longhee na hindi siya anak ng kinilala niyang tatay. Nalaman niya na anak siya ni Beyond at lahat ng mga kapatid niya ay napupunta sa Royal Army. Tinanong ni Kurapika kung sigurado ba si Longhee dito. Sinabi ng gwardya na oo, sapagkat narinig niya din ito sa usapan ni Beyond at ng kinilala niyang ama. Sinabi ni Longhee na siya at ang kanyang mga kapatid ay pinalaking walang alam tungkol sa relasyon nila kay Beyond at sa kung sino-sino ang mga kapatid niya. Pero napagtahi-tahi lamang ni Longhee ang lahat. Alam natin na posible ang pagkakaroon ng Nen kahit pagkasilang pa lamang. Halimbawa dyan ay si Merwem. Pero si Merwem ay nagmula sa lahi ng isang kakaibang nilalang. Kaya mapapaisip ka kung anong klaseng halimaw si Beyond para makalikha ng sanggol na meron ng matinding kapangyarihan. Pinaliwanag ni Longhee na kapag ang isang tao ay isinilang na meron ng kakayahan sa paggamit ng Nen, gumagana ang instinct ng mga sanggol at nagkakaroon din sila ng natural na kaalaman sa paggamit ng Zetsu at Ten upang maprotektahan ang kanilang sarili mula sa matinding pagkapagod. Ibig sabihin, ang pagkakaroon ng kaalaman sa Ten at Zetsu simula noong siya ipinanganak ang rason kung bakit nagawa ni Longhee na maitago ang kanyang pagiging Nen user mula sa matalas na mata ni Kurapika. Sa kabila ng kakayahan ni Longhee sa Nen, ipinaliwanag niya na isa lamang itong side effects ng Nen attack ni Beyond, sapagkat ang kanyang ama ay naglagay ng sumpa sa kanilang mga magkakapatid. Nalaman niya ito mula sa kanyang half-sister na nagngangalang Makaha. Nag-aral din ito sa Military Academy at dapat ay madidestino kay Prinsesa Camilla. Pero hindi naging royal guard si Makaha dahil bumuo ang ikalawang prinsesang si Camilla ng sarili nitong hukbo na isasama sa barko. Dahil sa kabiguang mapasama si Makaha sa Royal Army, naging balisa at nagbago ang mga magulang nito sa kanya. Kaya nag-imbestiga si Makaha ng rason at dito niya natagpuan ang kapatid na si Longhee. Matapos ang seed urn ceremony ng mga prinsipe at prinsesa, nakilala nila Longhee ang isang magaling na Nen user na nagawang madiskubre ang sumpang inilagay ni Beyond sa kanila. At ang sumpang ito ay magsisimulang gumana sa oras na sila ay mamatay. Alam natin na may mga Nen na lalong lumalakas kapag namamatay ang isang Nen user. Ibig sabihin, kung merong papatay kay Longhee ngayon, maa-activate ang sumpang nasa katawan niya para patayin din ang isa sa mga prinsipeng target ni Beyond. Inutusan ni Longhee si Kurapika na gumamit ng Gyo. Pagkatapos ay ngumanga ang babaeng gwardya. Itinaas ang dila at ipinakita na sa ilalim nito ay meron siyang itinatagong isang mata. Napapalibutan ito ng mga kakaibang teksto at itim na mga marka. Ayon kay Longhee, ipinaliwanag sa kanila ng nakilalang magaling na Nen user na siya at si Makaha ay mga malalakas na cursed offering at maaaring lagpas sa 10 silang magkakapatid. Posible din na bukod sa mga malalakas na cursed offering, meron ding mga mas mahihinang cursed offering bilang paghahanda sa kung ilang prinsipe ang makakasama sa succession contest. Base sa paliwanag ni Longhee, maihahalin tulad natin ang mga anak na Beyond sa mga have-nots ng ikalawang prinsesa na si Camilla. Hindi na ako magugulat kung ang paraan ng pagbuo ng mga cursed assassins ni Camilla ay ginaya nila mula kay Beyond. Kung nadiskubre ng prinsesa ang orihinal na layunin ng anak ng dating chairman, sinubukan nila Longhee na alisin ang sumpa pero nabigo sila at kanilang nalaman na ito ang pinakamalakas na sumpang nakita ng magaling na Nen user na tumutulong sa kanila. Ibig sabihin, si Longhee at ang kanyang mga kapatid ay mga tao lamang na nabuhay sa mundo upang magdala ng sumpang nilikha ni Beyond para sa kanyang mga plano. Hindi alam ni Longhee kung anong klaseng sumpa ito at kung sino sa mga prinsipe ang tinatarget ng bawat isa sa kanila. Pero sigurado siya na ang sumpang meron sila ay maghahatid ng siguradong kamatayan sa kahit na sinong tao. Nakakatakot ito sapagkat hindi lamang ang mga prinsipe ang namamatay sa succession contest, pati na rin ang kanilang mga gwardya. Bilang halimbawa, paano kung ang gwardyang si Tafdi ay isa sa mga anak ni Beyond at noong pinatay siya ni Hanzo ay na-activate ang sumpang meron ito sa katawan na tinatarget ang isa sa mga prinsipe. Maaaring ang sumpang ito ang tumama sa kaawa-awang si Fugetsu.
Tinanong ni Kurapika kung paano nalaman ni Longhee na mga prinsipe ang target ng sumpa. Kaya nilinaw ng gwardya na hindi siya maaaring magkamali kung ibabase nila ang higit sa 10 sakripisyo na ipinadala ni Beyond at sa higit sa 10 prinsipe na meron ng succession contest. Ganun pa man, sigurado si Longhee na anumang oras ay pwede nang tapusin ni Beyond ang succession contest. Isa pa itong nakakapanindig balahibong pangyayari sapagkat kung kaya na ni Beyond na wakasan ng kompetisyon, alam niya na rin kung sino ang magiging susunod na hari. At maaaring ang haring ito ay pwede niyang impluwensyahan para makatakas siya mula sa kulungan kung saan siya inilagay ng 12 Zodiacs. Nagkomento si Kurapika na sa tingin niya, nagawa na ni Beyond na makipagkasundo sa gusto niyang maging hari at hindi mahirap paniwalaan na ang kasabwat ni Beyond ay ang prinsipe na si Benjamin. Sapagkat pwede magpadala si Beyond ng lihim na mensahe kay Benjamin upang tapusin ang succession contest. Natalakay na natin noon na dahil hawak na Benjamin ng Royal Army ng Kakhin, nakokontrol niya ang mga sundalo ng kanilang bansa. Ibig sabihin, pwede niya ding utusan ng mga sundalong ito na patayin ang mga anak na Beyond. Aksyong magpapagana sa sumpa at papatay sa lahat ng mga kapatid ni Benjamin. Agad kinontra ni Longhee ang paliwanag ni Kurapika, sapagkat sa tingin ng gwardya, hindi si Benjamin ang gustong maging hari ni Beyond. Dahil ang walang niya niyang ama ay pinaghandaan na ang planong ito simula noon pa. Kaya malabong mangyari na iaasa niya ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa isang prinsipeng hindi naman niya kaano-ano. Tinanong ni Bill kung ano ang ibig sabihin ni Longhee. Samantalang si Kurapika naman ay nakuha na ang ibig sabihin ng babaeng gwardya. Ibinunyag ni Longhee ang kanyang paniniwala na isa sa 14 na prinsipe ay anak ni Beyond Netero. Ang pagpapasali ni Beyond sa kanyang anak para maging hari ng Kakhin ay maaaring maghatid sa kanya ng walang kapantay na kapangyarihan sapagkat ang Kakhin ay isa sa 6 na pinakamalaking bansa sa ligtas na mundo. Tinanong ni Bill kung posible ba ito. Si Kurapika naman ay nagtanong din kay Reyna Uwito kung ano nga ba ang mga kondisyon para makasali ang isang prinsipe sa succession contest. Sinagot siya ng Reyna sa pagpapaliwanag na tanging mga lihitimo na anak lamang ni Nasobi ang maaaring lumahok. Pero hindi siya sigurado kung kailangan din ba na galing mismo kay Nasobi o tunay na anak ang prinsipe. Kung babalikan natin ang chapter 349, mababasa dito na si Nasobi ay merong 8 asawa at 14 na legitimate o lehitimong anak. Isa itong maingat at magaling na pagpili na Togashi ng mga salita. Nagpapatunay sa kanyang talino bilang manunulat. Ganun pa man, ang lihim na ito ay minsan na nating napag-usapan sa isa kong teorya sapagkat sinabi ko sa inyo noon ang aking paniniwala na hindi anak ni Nasobi ang lahat ng mga prinsipe. Patunay dito ang pagiging hindi magkamukha ng 4 na buong magkapatid na sila Camilla, Tobepa, Lazarus at Halkenberg, ang pagtawag ni Zhanglei na tatay kay Honor Longbao at ang pagiging magkahawig ni Lazarus at Broccoli. Nagpapalagay sa atin na mag-ama ang dalawa. Dahil sa tagal ng pag-uusap nila Kurapika at Longhee, kinatok na sila ni Sakata. Upang hindi magsuspetsa ang lahat, lumabas saglit si Kurapika at sinabi nito na ayos lamang sila. Pero nakikipagkasundo siya kay Longhee para sa isang alyansa kay Prince Tobepa. Ipapaliwanag niya ito sa lahat mamaya. Tiningnan ni Bobby May na si Kurapika ng maigi, habang si Fury Cub naman ay sigurado na alam na ni Kurapika ang pagiging user ni Longhee. Kaya iniisip nito kung anong kasunduan ang ginagawa ng dalawa. Medyo nadismaya siguro si Fury Cub na kasunduan pala ang habol ni Longhee at hindi ang pagpaslang kay Wobble, sapagkat naniniwala si Fury Cub na ang babaeng gwardya ang nagmamayari sa silent majority. Bumalik si Kurapika sa pakikipag-usap kay Longhee, kaya nagpatuloy ang gwardya sa pagpapaliwanag ng kasunduan. Ayon sa kanya, naglalayo ng kontrata ng isang peace treaty sa pagitan nila Prince Tobepa at Prince Wobble. Ipinagbabawal ng kasunduang ito ang dalawang grupo sa pag-atake sa isa't isa, mula sa mga prinsipe, reyna at gwardya. Ang kontratang ito ay magpapatuloy kapag ang ika-5 prinsesa ay nagpadala muli ng bagong representative sa linggo. At kung sino man ang susuway sa kontrata na ito ay mapapasailalim sa estado ng Zetsu sa loob ng 1 linggo. Kapag napunta sa Zetsu sila Kurapika at Bill, nangangahulugan ito ng kanilang kamatayan, sapagkat siguradong malalaman agad ng kanilang mga kalaban ang pagkawala ng kanilang nen, lalo pat nagtuturo si Kurapika ng kapangyarihan sa mga gwardya. Dinagdag din ni Longhee ang kondisyon na kailangan ni Kurapika para makuha niya ang kapangyarihan ng babaeng gwardya. Ito ay ang paghahanap sa kung sino sa mga prinsipe ang anak na Beyond. Kailangan magawa ito ni Kurapika bago matanggal si Tobepa sa kompetisyon at bago bumaba sa 2 na lamang ang natitirang prinsipe na nasa loob ng succession contest. Dahil din hindi pa alam ni Tobepa ang pagiging user ni Longhee, hindi din alam ng prinsesa ang kasunduan, kaya kung hindi pipirma ang prinsesa dito, mababaliwala ang kontrata. Ganun pa man,
pwedeng-pwede ulit lumikha si Longhi ng sarili niyang kasunduan kasama si Kurapika upang maibigay niya ang biyayang meron ng Moonlight Act. Ito ang pagpapahintulot kay Kurapika na maggamit ng abilidad ni Longhi ng isang beses. Sa madaling salita, inaalok ni Longhi si Kurapika ng bagong alyansa, mas malakas na kapangyarihan at ng tsansang magamit ng abilidad ni Longhi kapalit ng pakikipagtulungan niya kay Tubepa. Hindi na siya talo sa kasunduang ito. Nagsalita muli si Longhi. Sinabi niya na bago pumirma si Kurapika, sasabihin muna ng babaeng gwardya kung ano ang kanyang totoong layunin. Ang tunay na gustong mangyari ni Longhi ay ang pag-alam kung may anak nga ba si Beyond sa mga prinsipe, at kapag nalaman niyo kung sino ito, gusto ni Longhi na siya mismo ang tumapos sa buhay ng prinsipe. Nanlaki ang mga mata ni Uwito, habang sila Bill at Kurapika naman ay napatitig kay Longhi habang nagpapaliwanag ito. Ayon sa babaeng gwardya, kung ipinagtapat lamang ni Beyond ang intensyon niya kay Longhi, kahit gamitin pa rin siya nito para sa kanyang mga plano, baka hindi magdedesisyon si Longhi na kalabanin si Beyond. Naiintindihan ko ang pinagmumulan ng babaeng gwardya sa eksenang ito, sapagkat napakasakit nga namang malaman na nabuhay ka lamang sa mundo para maging tagadala ng isang sumpa na papatay sa mga balakid ng plano ng iyong ama. Kaya para makaganti, sisirain ni Longhi ang plano ni Beyond sa pamamagitan ng pagpaslang sa inihanda nitong tagapagmana. Lumabas na si Kurapika at Longhi mula sa silid, at napansin ni Fury Cub na hindi naglaban o hindi nagtalo sila Kurapika. Nakita niya din na parang umiyak si Longhi. Nahihirapan si Fury Cub na malaman ang sitwasyon, pero sigurado siya na mayroong kasunduang nabuo sa loob ng silid. Tinawag ni Kurapika si 10-3 dahil ito na ang susunod sa water divination test. Lumapit si Fury Cub kay Bobby Mina at sinabi nito na sa tingin niya ay oras na para magpalit ng pwesto ang sundalo. Hindi sumagot si Bobby Mina at tahimik niyang iniisip kung ano ang nangyari sa loob ng silid. Ang dalawang sundalong ito ni Benjamin ay nagbibigay ng dalawang magkaibang aura sa silid. Kapag ipinapakita si Fury Cub, mararamdaman mo ang panganib na dala niya para kanila Kurapika. Samantalang kapag si Bobby Mina naman ang pinapasilip sa istorya, maiisip mo na parang may isa pang lihim na kakampi sila Kurapika. Sa huling pahina ng chapter 401 ay nagpapakita sa Nen user na nagpapatakbo ng lahat at kanina pa nating pinag-uusapan. Ito ay si Beyond Netero. Nakaupo siya habang nakaposa sa kanyang selda. Meron siyang hawak na libro at mukhang tapos na niya itong basahin dahil nanghihingi pa siya ng isang libro sa kanyang tagapagbantay na si Kanzai. Sinabi ng Tiger ng Zodiac na basahin na lamang muli ni Beyond ang libro o magsulat ito ng sarili niyang istorya. Sinabi ni Beyond na magandang ideya ito kaya nanghingi naman siya ng papel at ballpen kay Kanzai. Pero tinanggihan pa rin siya ng Tiger ng Zodiac at sinabi nitong meron namang balbas at dugo na pwedeng gamitin si Beyond. Nakakatawa na nanghihingi ng ballpen at papel si Beyond, dalawang bagay na meron sa abilidad ng kanyang anak na si Longhi. Parang nagsasabi ito sa atin na ang mga bagay na gusto niyang makuha ay hawak ng kanyang anak at nasa desisyon ni Longhi kung ibibigay niya ito o ipagkakait ng kagustuhan ng walang hiya niyang ama. Sinabi ni Beyond na kung nag-iingat si Kanzai kaya ayaw nitong magbigay ng ballpen at papel, dapat ay maisip din nito na kaya ni Beyond na durugin ang kanyang ulo gamit ng libro. Tinawanan lamang siya ni Kanzai at parang kumpiyansa siya na maiiwasan niya lamang ang mga pag-atake ni Beyond. Tinanong ni Kanzai kung meron pa bang ibang request ni Beyond. Sumagot ang malakas na Nen user sa pagkasabi na meron siyang taong gustong makausap. At tinanong niya si Kanzai kung pwede niya bandalhin ang taong ito sa kanyang selda. Si Kanzai ang isa sa pinakamalakas sa Zodiacs ayon kay Hisoka, pero siya ang pinakabobo sa grupo base sa mga eksena niya sa istorya. Sana ang kabobohan niyang ito ay hindi umabot sa pagpayag niya sa kahilingan ni Beyond na makausap ang isang tao, sapagkat kapag nagkamali si Kanzai, maaaring mapaaga ang pagpapadala ni Beyond ng mensahe sa kanyang mga tauhan para tapusin ang mga buhay nila Longhi at ng iba pa niyang mga anak. Pangyayaring magwawakas sa Succession Contest. Ito po ang aking full chapter review ng chapter 401 ng Hunter x Hunter. Sana po ay nagustuhan yung aking paliwanag. Kung may mga katanungan pa kayo o gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po sa panonood ng aking videos. Ako po si JE, hanggang sa muli!